Kung hilig mo ang mga controversial na topic tungkol sa pagitan ng feminism at masculinity, may matindi akong revelasyon sa iyo sa video na ito tungkol dyan. May malalaman kang matinding katotohanan sa video na ito tungkol sa punot dulo ng problema sa pagitan ng feminism at masculinity na marahil ay hindi mo pa naririnig sa iba na dito mo lang unang malalaman. Dito ko ibubunyag sa iyo kung saan ba at paano ba nagsimula ang feminism at kung bakit ang masculinity o ang leadership role ng mga kalalakihan ay nare-reverse o nalulusaw unti-unti. Dito mo malalaman kung ano ba ang pinagmulan ng modern feminism at kung ano talaga ang nakatago nitong adhikain. Dito mo rin malalaman ang katotohanan kung bakit nga ba maraming lalaki ngayon ang may problema sa leadership skills nila. Problema sa sarili kung paano ba umasta o tumayong lalaki sa isang relasyon at pamunuan ng tama ang isang babae. Dito mo lahat yan malalaman, lahat ng kamalian at kapaluktutang realidad tungkol sa topic na yan. Narito ang matinding revelasyon. Sa mga hindi nakakapansin na mga lalaki dyan, may nangyayari ngayong global ideology war against masculinity na kung saan ay adhikain ito na baluktutin ang ibig sabihin ng totoong masculinity. Kumbaga, nire-reverse nila, binabaliktad ang mali, pinagmumukha nilang tama. Kaya nga naimbento ang salitang toxic masculinity upang isuppress o ipitin ang essence ng totoong masculinity upang unti-unti itong malusaw. Kaya pansinin mo ang epekto nito sa mga kalalakihan ngayon. Pansinin mo lang, nagre-reflect pa ba o nakikita pa ba ang totoong masculinity sa isang average guy sa panahon ngayon? Nakikita pa ba sa kilos, pananamit, pananalita at maging sa ugali nito? Nakikita pa ba ang essence ng totoong masculinity sa kanya? Chances are hindi. Bihira na. Bihira mo na makita ang essence ng true masculinity sa isang average na lalaki ngayon. Bihira mo na makita o masilayan ang totoong pagkalalaki sa isang lalaki ngayon dahil nalilito na sila dyan. True masculinity is dying. Dahil pansinin mo, ang daming lalaki ngayon sunod-sunuran sa mga partner nilang babae. Gayong malinaw naman na hindi yan healthy dynamics sa isang relasyon. Dahil aminin na natin, ang relasyong babae ang nagdadala, nasisira yan. At hindi yan diskriminasyon sa mga babae dahil yan talaga ang realidad. Tanggapin mo man o hindi, yan talaga ang totoo. Dahil hindi naman talaga ganyan ang healthy dynamics para sa isang relasyon. Ephesians 5 verse 22 to 23 says, "Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior." Hindi na sa akin galing ang mga salitang yan at malinaw ang utos. Ikaw na lalaki ang head o ang ulo ng relasyon nyo. Kaya dapat marunong ka at alam mo kung paano magpakalalaki upang natural, hindi persahan, kundi natural na magpasakop sa iyo ang partner mong babae. Naunawaan mo ba yan?
Ngunit ang realidad ngayon, dahil sa global war against masculinity, unti-unting namamatay ang pagkalalaki ng mga kalalakihan. Ito ay parang isang ipot na unti-unti mong tinatanggalan ng pakpak. Siya ay ginawa para sa himpapawid. Ngayon ay pinatitira mo na lang sa lupa. Kung hindi mo rin napapansin, ang agenda ng modern feminism ay pailalim na tinetake over ang role ng mga kalalakihan sa maraming aspeto ng buhay. Kompetensya ang pinaiiral nila sa pagitan ng dalawang kasarian. Typical technique yan ng demonyo, yung pag-away-awayin tayo para magkawatak-watak. Napaka-typical na pamamaraan ng demonyo yan para manira. Ngunit ang karamihan ng tao, babae at lalaki, ay bulag sa bagay na yan. Hindi nila namamalayan na nililinlang na sila ng kaaway at unti-unti nang sinisira. Kaya pansinin mo, sasabihin sa'yo ng mga aktivista ng modern feminism na ganito o ganyan ang adhikain nila, na equality ang hangarin nila. Ngunit tingnan mo ang mga naibunga ng kanilang pinaglalaban na turingang feminism, ngunit sinisira nito ang totoong pagkababae ng isang babae. Equality o pagkakapantay-pantay daw na hangarin, ngunit natatapakan na ang karapatan ng kabilang kasarian. Maraming kalokohan ang nangyayari dito, ngunit hindi yan ang gusto kong ibunyag sa iyo. May mas malalim na pinagmumulan ng lahat ng mga kalokohan na yan, at sana ay handa kang marinig ito. Ang feminism ay isang sumpa na sobrang tagal na. Panahon pa nina Eva at Adan. Isa itong parusa sa kanilang pagkakasala. Kung hindi ka naniniwala, basahin natin ito. Genesis 3 verse 16 states, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. Himay-himayin natin yan. Yan ang sinasabi ng Diyos na kaparusahan kay Eva at sa mga kababaihan nang ito'y magkasala. Bukod sa sakit sa pagbubuntis at panganganak, nabanggit din dyan, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. Diyan pa lang, makikita mo na yung mangyayaring ongoing conflict at forever conflict ng mga mag-asawa. At iyon ay ang palagi ang pagtatalo tungkol sa power dynamics sa pagitan ng lalaki at babae. Sinabi rito sa babae, you will desire to control your husband. Magiging panghabang buhay na pagnanasa o kagustuhan ng babae na kontrolin ang partner nitong lalaki. Yan ang parusa sa kanila ng Diyos. Ngunit may sumalungat, but He will rule over you. Diyan ngayon magkakaroon ng forever conflict sa pagitan ng lalaki at babae in terms of authority. Naunawaan mo ba yan? Ang babae ay may walang katapusang pagnanasa na kontrolin ang lalaki. Ngunit ang lalaki naman ay siya pa ring pamumunuan ang babae. Diyan nagkakaroon ng problema at diyan nagumpisang ipanganak ang ideolohiyang feminism. Ano ba ang ipinaglalaban nila? Oppression daw, diba? Gusto nilang makawala.
gusto nilang makalaya sa pamumuno o sa authority ng mga kalalakihan dahil gusto nila na sila ang mamuno, na sila ang kumontrol sa mga lalaki. Napaka-biblikal, hindi ba? Saktong-sakto sa pinasadahan nating bersikulo ang pagnanasa nilang kontrolin ang padre de pamilya at gawing under desaya ay nasusulat pala lahat sa Biblia. Hindi pala ito nature ng babae, kundi parusa sa kanila. At ngayon, mas nauunawaan na natin pareho kung saan nanggagaling ang ganitong ugali ng mga babae. Kaya ito ay indirect na parusa din sa ating mga lalaki. Hindi lang natin napapansin, ngunit isipin mo, binigyan ka nga ng Diyos ng authority na mamuno. Kaso, yung pamumunuan mo ay ayaw naman magpasakop sa iyo at ang gusto ay siya ang magkokontrol sa iyo. Parusa, hindi ba? Marami pang ganitong klaseng topic ang pag-uusapan natin sa mga susunod na video. Kaya kung nagustuhan mo ito, hit the like and subscribe button. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli.